Oh, di ba? Meron tayong guard dog. Huwag kang mawawala pag-gising namin. For today's episode, gusto ko kumalma muna tayong lahat. Gutom ka na? Dito ka lang ha. Dito ko lang sa aking tabi. Alam ko na maraming nangangailangan nito ngayon. Pareho tayo. Ang sarap naman ang hapunan natin. Isang episode na hindi tulad ng nakasanayan natin. Lumilindol? Lumilindol ba? Parang lumilindol. November 1, bukas. So sasalubong pala kami nito ng ano, ng araw ng mga patay. Samahan nyo kaming dalawa ni Yomamen na nag-camping, na walang kaalam-alam, nasasalubong pala kami sa araw ng mga patay. Welcome back to another Van Life episode. Panibagong simula. Alam kong mararamdaman nyo na merong kakaiba dito sa mga episode na i-upload ko. Dahil simula nung na-retrieve natin ang ating YouTube channel, kailangan kong i-reformat ang mga PC at mga external drives ko. Files na kung saan simula pa noong nagsimula tayo dito sa YouTube. Lahat yon wala na. Pero ganun pa man, bagong simula, tuloy ang buhay natin dito. Wala ka may sticker dyan? Wala na ako, naubos na sir yung sticker ko. Pero pwede ka sumami sa vlog ko. Sama kita para may remembrance tayo. Tara picture tayo. Nice na. Ito, mag-hi ka sir. Hello! Ayan. Mama, di ba? Dito si Boy P. Nakakatama ko. Hi sir. Kinabahan ako, akala ko uhulihin ako. Basta game, ito na picture tayo. Buti na-recover yung account mo, no? Oo. Sabi nga namin, naku, laki yan. Ayan sir, thank you po ah. Ayun, ingat. Kailan ulit mag-upload? Aalis na ako ngayon. Dapat uwi ako ng Nueva Vizcaya pero palakas na kasi yung hangin doon. Doon yung daan eh. So mapopostpone na naman ang uwi kong Vizcaya. Ingat. Sir, thank you po ah. Buti na-recover yung account. Oo, na-recover. Hindi naman tayo napabayaan. Sige, thank you. Dami ang nag-aabang lagi. Thank you po. Thank you. Natuwa ako na medyo kinabahan. Kasi tinuturo lang na itabi ko yung sasakyan eh. First timer pala. 4:09 ng hapon. Tayo ay nasa biyahe ngayon. As usual, hindi natin alam kung anong magiging takbo o magiging daloy ng kwento natin dito sa vlog. And since na ang buhay natin dito sa van life ay buhay na nga, van life pa. Ang kwento ng buhay natin dito sa loob ng sasakyan napaka-unpredictable. Kumbaga parang mangyari kung ano mangyari mga kaganapan, kung yun ang mangyayari sa loob ng isang araw, yun ang nagiging laman ng kwento natin. Kaya hindi ako masyadong nagpaplano talaga kung ano paano yung takbo ng kwento natin. Kumbaga parang, dinodocument ko lang kung ano yung buhay natin dito sa van life na tinatawag. Kumbaga kung ano yung pinapanood nyo, yun lang talaga ang literal na totoong nangyayari. Unang ganap, kailangan muna natin bumalik sa Pandibulacan. Jollibee, 5 kilometers. Nagugutom pa naman ako ng sobra. Pero wag, parang mas trip kung mag-bakery. Bumili ng mga tinapay ba? Mas magtimpla ng kape, no? Ito rolling cheese, malunggay, pandesal. Maalinsangan. O siguro may init lang sa loob ng sasakyan. Hindi kasi ako nag-aircon. Pero hindi, malamig yung ano. Kahapon nandito na ako sa bahay nila Boss Babe. Ang laki naman ng bahay mo! Congrats! Hello! Hey, bibigyan na tayo! Ay! Ay, nandito na! Hello po!
Ba't birthday ko, hindi ka nagre-regalo sa akin ng ganyan? Kaya nga. Nasa ka ba ng birthday ko? I-invite mo ba ako ng birthday mo? Ito ang totoong edad ni Boss Dave. Ilan taon ka na ba talaga? Ha? 29. Ano sabi mo sa vlog? 40 na ako? Hindi, tama. 45. Hindi bro, mas matanda bro. Napakaan mo naman talaga. Kahapon nandito na ako sa bahay nila Boss Babe. Kasi umattend ako ng house blessing tsaka birthday niya. Ngayon, bumalik lang ako ngayon kasi kailangan kong kunin yung Blue Yeti ko kasi naiwan ko. Pick upin ko lang ulit. Tao po! Nandito ka ulit. Andito ako ulit oh. Sumama ko ulit. Kasi dito ko... Bakit? Sabi mo 62. Bakit hindi ba? Typo lang yun eh. Bakit hindi kaya baliktad yung kandila? Na, 29 lang eh. hindi, buti nga. 62 yung nakita niya. Kung may babalik yung naiwan yun dito. Ito yung nakalimutan ko kagabi. Pero babalik pa ako dun sa kanila. Dapat maghahanap akong ice eh. Eh since na sa kanila galing tong cooler, regalo nila sa akin to. Eh may mga ice daw sila doon. Tira. Yun na lang daw ang ilalagay dito. Ingat ka sa pagkakamping ha. Yes bro, thank you. Okay, let's go. Palubog na yung araw eh. Kumakapal na yung madilim na kaulapan. Kailangan kong puntahan yung kaibigan natin si Mamen. Kasi nga nag-camping pala mag-isa sa DRT. Eh ano ngayon? Tawag dito? Ano bang tawag ngayon? Anong araw ngayon? November 1, bukas. So sasalubong pala kami nito ng ano? Ng araw ng mapatay. I-search mo lang kuya sentro ng bato, tapos walang signal doon sa spot na yan, kaya baka di ako makareply mamaya. Bali papunta na ako doon ngayon kuya. Sentro ng bato. Merong daan dito eh. Magmamapa na lang din ako. Hindi rin tayo natuloy pa uwi ng Vizcaya. At least ngayon eh meron tayong ganap, di ba? At dahil biglaan lang ito, dumaan na lang muna ako sa isang palengke at bumili ng mga simpleng lutuin na lang. Kaya ano tayo ako? Saluyot? Saluyot ito? Alugbati ito? Saluyot. Apo, ay 552 na pala. Magkano po yan? Natuto na rin ako na wag na masyadong pahirapan ang sarili kapag nagka-camping. Lalo na kapag ang priority ko ay makapagpahinga. Burger. Stop over muna tayo ng Alphamart. Mayroon talaga akong gustong kainin tinapay eh. Ayun. Kita ko agad. Root beer. Yeah. Pag alas 7 pala ng gabi, parang yung pakiramdam eh, mga tipong mag-aalas 10 na o mag-aalas 11. Ito yung favorite kong tinapay, cheese bread. Parang ang tagal ng biyahe ko, isang oras lang naman tsaka 20 minutes eh. Hindi kaya na-engkanto na ako. Kailangan ko na bang baliktarin yung damit ko? Ay, first timer, nakasilip sa atin. Hello! Papasok na tayo ng Doña Remedios. Ilang beses na ako pumupunta ng DRT. Pero Ngayon lang ako bumiyahe ng gabi talaga dito. Ngayon lang. Hindi ko na-expect na ganito kaliwanag to sa gabi. Liblib kasi to, madilim kasi talaga. Trivia. Si Doña Remedios Trinidad ay lola yan ni Imelda Marcos. Asawa ni ex-Philippine President Ferdinand Marcos. Today's gonna be the day you notice. This is what you asked for. LA is the crowd. at dahil nga yung pupuntahan natin walang signal, ang ibig sabihin nun magsusuot tayo sa lugar na malayo na sa kalsada. Kaya napapa-rock music na lang ako eh. Sobrang taas nito. Go Atod! Let's go! Yan. Ang tarik nito. Go! May bumangga na truck doon. Yes! At nililigaw pa ako ng mapa. Tao po. Nay, magandang gabi po. Yung pa sentro ng bato po ba? Doon o dito po yun? Ayan po yung pababa na yan. Malapit na po ba yan o papasok pa ako? Malapit na lang sa dire-diretso ka lang hanggang makita mo yung signage nila na sentrong bato. Sentro ng bato. O, sige po. Salamat. Gawing kanan. Gawing kanan po siya. Gawing kanan yung signage. O, sige po. Salamat. Wala talagang tatalo sa magtanong kapag naliligaw. Let's go. Less than 1 kilometer. Make a U-turn. Walang katapusang libliban.
prosperas ng mga kaluluwa. Yung spot na tutuluyin natin ay hindi naman raw spot. Nandito na tayo. Touchdown, sentro ng Bato. Andito na to si Yumomen. Isa itong resort na nakatago. Sakto lang na wala mga tao ngayon dahil besperas nga ng araw ng mga patay. Nagbuklat ba siya ng roof tent? Nagbukas siya ng roof tent. Mamen! Akala ko hindi ka na darating. Dadating ako. So ako ay late na dumating. Naka-set up na. Iniisip ko magbubukas pa ba ako ng roof tent kasi umaambon-ambon. Pwede naman ako matulog sa loob ng van para matulugan ko yung ilalim. Magbubukas lang ako ng side awning and then sa loob din ng camper van matutulog ngayong gabi. Para ma-relax din ako kasi stress na ako sa biyahe papunta dito kasi ang dami kong kasabayan ng mga truck ba. Para hindi na masyadong maraming galaw at makapaghapunan at makapagpahinga. Abot na abot ba? Di sa akin kasi di ba? Ang taas. So dito ako sa ganito ako nahihirapan magkabit. Lalo nung gabi, mahirap madilim. So ngayon, ang plano ko nga kanina ay dapat ako ay magluluto na dito. Ayun, may dalang mga instant na pagkain dito at tirang pagkain dito sa Mamen na dala. Huwag na daw ako magluto. Minsan, ang sarap nang hindi nagsasalita eh. Huwag na kaya ako magsalita sa vlog. No. Unti-untiin ko na lang. Paunti-unti na. Hindi na ako nagsasalita. Hanggang sa mauwi, hindi na talaga ako nagsasalita. Kunwari ngayong episode, 500 words. Yung next episode, 300 na lang. Hindi, joke lang. Kailangan ko na magpahinga. Wala na akong energy para magluto-luto. November 1 bukas. November 1 bukas. Wala nga ating Halloween special counting. Ayun na, may bantay na tayo. Bakit pag chew? Malapit, no? Pag do... Chew! Oh, di ba? Meron tayong guard dog. Huwag kang mawawala pag-gising namin. Alam mo, kumain ka na. Pero bibigyan pa rin kita. Talaga naman. Babae ka ba, lalaki? Babae. Choo! Gutom ka na? Dito ka lang Dito ko lang sa aking tabi. Nabusog ako kanina sa tinapay eh. Ang magiging hapunan lang natin ay ano na lang tayo. Magawa tayo ng sikwate. So isa lang yung lagay natin kasi sobrang tapang eh. Goods na yan.
pwede na tayong magkakanin. At dahil kanina papunta dito umupak pa tayo ng cheesecake cheese bread sa sasakyan. Meron ditong tinabi si Mamen na lechon manok. Iinitin ko na lang. Tapos hot choco. Tsaka ito. Hindi ko na rin mamantikaan. Kasi magmamantika naman yan. Ika dito, dali! Sabi niya, nagtulong lang ako bibigyan ka dali. Bibigyan kita. At meron na pala ako natirang cheesecake. Cheese bread pala, isa. Dito na lang din natin sa tabi niya. Ayan. Hapunan na yan. Tapos itong at choco. Sarap naman ang hapunan natin. Pinagpapawisan ako, hindi dahil sa mainit ang panahon. Kasi galaw ako ng galaw. Pero mamaya kapag natapos na ako dito sa pagkain ko at medyo nilesen ko na yung kagalaw ko, mararamdaman ko na yan mamaya yung lamig nung lugar. Sikwate, cheese bread ng Alpha Mart, 1/4 chicken na tinabi sa akin ni Mamen. Kulang sa tapang. Pero okay na rin, pwede na. Kailangan kong tipirin kasi mahirap makahanap ng totoong kokwa. Ano nga ba yung term nito sa Mindanao na ginagawang sikwate? Kalimutan ko na. Weird no? Paborito mo tapos nakalimutan mo. Kasi nandito ako sa Luzon. Pero dito kasi to parang chocolate de batterol lang ang tawag dito. Sa Mindanao, sikwate. Hindi ko lang alam kung sa Bisaya sikwate rin ang tawag. Pero gawa to sa buto ng kakao. Kakao! Lumilindol? Payapa akong kumakain Lumilindol ba? nang may biglang parang tumulak sa van ko. Nung pag-alog ng van, nilingon ko agad si Yumamen. Baka pinagtitripan lang ako. Lumilindol ba? Pero nakita ko siyang nakaupo lang doon sa pwesto niya. Parang lumilindol. Oo, gumagalaw lang ako. Thank you, Lord.
Iniwan na tayo ng ating guard dog. Natulog na yata ng mahimbing, busog eh. Mag-alas 12 na. Oras na para magpahinga. Kanya-kanyang tulog na kami ni Mamen sa aming mga kanya-kanyang mga bahay. Wait lang, magpapalit lang ako ng damit. Isa to sa mga kailangan gawin ninyo kapag kayo ay may planong magbaban life. Hindi maiwasan ng pagpapawisan kayo habang nagluluto, nilimahin kayo at mamaya-maya mangangamoy pawis kayo bago matulog kung hindi makakaligo. Pero I'm sure naman na lahat naman tayo ay bago umalis naliligo naman tayo. Pero may mga lugar na hindi tayo nakakaligo, mangangamoy pawis tayo. Huwag tayong matutulog ng amoy pawis ang mga damit. Alam niyo kung bakit? Doon nagsisimula magkaroon ng amoy pawis ang sasakyan. So, balik damit para maiwasan ng pangangamoy ng loob ng sasakyan. Pero kung tatanungin niyo ako kung anong amoy ni Watod, mabango to Pag nakapark to sa bahay, may deodorizer to para mawala yung mga amoy-amoy dyan ng mga kung anong mga nakastock na mga pagkain dyan sa loob. So, tama ng daldal, magpahinga na tayo kasi hating gabi na. Happy Halloween! Grapes. Midnight snack. Papatay na rin ako ng ilaw kasi may mga ilaw naman sa paligid. Kasi Mamen lang yata yung magbababad ng ilaw. Ako magpapatay na ako ng ilaw. Maliwanag naman. Yung klima dito malamig na. Kaya kailangan ko ng ready yung kumot ko. Yung unan ko ay yung mga ano lang din. Comforter ba tawag dito? Yung uod kung tawagin. Kakalaba lang din yan. Ang hirap laban, ang hirap patuyuin. Pero ngayon amoy pub ko na. Yan. I-onan natin ang ating Bluetti. May 67% pa ako natitira. Sapat na yan siguro para paandarin yung electric pan ko magdamag. Buksan na nga natin. Kailangan natin merong airflow kung tawagin. Paano? Good night na sa inyong lahat. Okay, magpapahinga na muna. Busin ko muna yung grapes ko. Masarap. Tingin ko na lang. So, paano? Good night na muna sa inyong lahat. Magpapahinga na ako. Ha? Pagkatapos tulugan, hayaan lang buksan yung mga pintuan, mga bintana para makasingaw. Or kahit nasa bahay ako, pagka
uwi. Hindi yan sarado, nakabukas siya lahat para makasingaw. Morning, man. Galing kuya. Yee! Musta ang tulog? Okay, ito yung pinaka-okay na pagtulog ko dito sa Ay! city ngayon. Ay, oo nga. Kasi yung mga nakita ko mga vlogs mo, yung nasa dinggalang ka, medyo hindi komportable yung mga mga stay mo nga. Kasi binagyo ka, malakas ang hangin. Ayun yung pinaka-payapa. Natulog mo, mas na-enjoy mo ngayon yung RTT mo. Sarap. Pareho na kami dalawa ni Mamen may bahay. Ayun sa akin, kaso tinamad ako eh. Tinamad ako buksan kasi dati may sipag ako magbukas niyan. Pero may mga time talaga habang tumatagal na depende na lang sa'yo kung saan ka magiging komportable talaga. Kung bubuksan mo ba siya, kung kailangan ko ba siyang buksan, o kailangan ko lang matulog sa loob kasi kailangan ng katawan ko magpahinga. Buti nga, bigyan ako ng advice ni kuya eh. Oo. Siyempre, excited pa ako ng mga nakaraan. Di ba? Buklat ako ng buklat kahit saan. Nakakapagod, di ba? Oo. Kaya ngayon, alam ko na. Bubuksan lang siya kung kailan mo lang siya feel buksan. Yan, good morning. Excited ako sa umagang to. Alam niyo kung bakit? Kasi iinitin ko yung binigay sa akin na yung sinaron ko na na anong sabaw yun? Anong sabaw yun, bro? Ano yung sabaw na yung sinasabi ko kagabi? Papaitan. Ayan. May papaitan tayo dito. Sinaron ko sa bahay nila Bro Romnick tsaka nila Boss Babe. Pinadala nila ako eh. So iinitin ko lang ngayon. Magkaanin ka ba, bro? Breakfast? Baka hindi kuya. Hindi na? Oh, wag na din ako magkanin. Pag ikaw kasama ko, nagda-diet ako Kailangan na eh. Pero pumayad ka, tsaka bago pala yung hairdo mo Pati. Ano? Wolf cut. Wolf cut ko yan? Akala ko horse cut tawag din. Wolf cut pala yan? Yan. Gagi mag... Ito kasi mahahawa dito, di ba? Alam ko, may naalala ko pag nakaganyan yung buka. Ano? Sino? Hindi, wala naman. Sino? Parang nababagay yan na umakay ka ng binggit. Ay, yung mga nakakasama natin. Oo, nakakasama natin yung mga ipugaw. Ipugaw. Oo, ganyan yung gupitan ganyan nila. yung buhok nun. Sabi mo nga nun, ikaw rin, ay wag pa ganitong buhok, nasa Biskaya tayo. Oo, hindi ako pinayagan eh. Kasi magmumukha akong... Para baka tayong lokal. Oo, no? Ay, marunong ako magnganga. Ay, Gusto mo? Hindi ko pa na-try. Hindi ko na rin uulitin. Ito nga pala yung box ko. Box ko, hindi ko pinopromote. Ito yung box na binibenta ko sa Boy P Outdoor. Pwedeng buksan dito. Napakasimple lang yan. Pwedeng buksan dito. Pwede rin buksan dito. Kung medyo nakapatong-patong yan, pwedeng pagpatong-patong yan. Kumbaga stackable. Sisilipin mo na lang dito. Oy, may nagbigay sa akin ng chicken pastel po. Maraming salamat. Ating lutuan. At yung aking favorite na chocolate drink. Ilang buwan kong hindi naramdaman yung pag umaga, yung pagmulat ng mata mo, pagbalik ba ng hinagap mo, yung masasabi mo sa sarili mo na ayoko pang bumangon, gusto ko pang matulog. Ilang buwan akong walang ganun. Dahil nga sobrang busy at sobrang sikip ng time ng boy first time nyo. Parang pag unang mulat ng mata sa umaga, bangon agad yun. Trabaho agad. Goal ko yun na wag ganunin yung sarili ko, pero umabot pa rin sa point na nasasagad ko yung sarili ko. Hindi talaga maganda pag sinasagad yung sarili. So yun, ilang buwan ang lumipas, napakadaming buwan. Ngayon ko lang nasabi sa sarili ko na paggising ko kanina, ayoko pang bumangon, inaantok pa ako, matutulog pa ako ulit, tatulog ako ulit. Si Mama na unang nagising. Bibihirang mangyari sa amin yung ganun, magkakasama kami. Ako ang unang lagi nagigising, o minsan sabay kami dalawa. Pagbangon niya, babangon din ako. Ibig sabihin, nakapagpahinga tayo maayos. Tsaka ito nga pala, may bago tayong cooler. Gusto ko lang muna magpasalamat kay Bato. Kay Bro Bato ng Bato Sashwood. Niregaluhan niya tayo ng cooler na 76 hours ang ice. Si Bato Sashwood ang gumawa ng interior ni Watod. May pinag-uusapan kami, dadalhin ko ulit sa kanya to. Babaklasin lahat ng interior ni Watod. Kasi hindi kasi si Bato Sashwood ang nagsimula niyan.
tinuloy lang niya. So andun yung pakiramdam niya na mas maganda sana daw kasi kapag siya talaga ay nagsimula talaga ng interior. So sobrang galing na niya, kasi marami nagpapagawa na sa kanya talaga sa shop niya, sa mga gustong gumawa ng camper van. Though medyo umaayaw na siya kasi ang dami ng pila eh. Promote mo na ulit para dumagsa lalo. Okay ka na? Ay, hindi ka naman nakakapagpahinga. Pero ipopromote pa rin kita. Sorry bro ha. Bato Ashwood. Pag interior ng mga sasakyan, camper van, anumang klaseng sasakyan na gusto nyong ipa-customize na pang camping or tinatawag na pang overlanding, si Bro Bato ng Bato Ashwood ang sagot dyan. I mean, mura kumpara sa iba. Hindi nyo kailangan gumasos ng daan-daan libo para i-set up yung mga van ninyo. So ito ay regalo niya sa akin. Nung ako ay pumunta doon, Bro Bato, maraming salamat. More camper van projects to you. I-recommend kita ng i-recommend at wala kang magagawa. Sorry! Angas ng kulay na ganito, no? Gusto nyo pa-repaint na natin si Watod? Gawin na natin siyang battle green. Pareho namin ni Mamen na kaligayahan ang ulan. At kagabi nga, sagot niya yung hapunan. Kaya ngayon, ipagluluto ko rin siya ng chocolate drink, yung sikwate natin. Chocolate ba yung sikwate ko yan? Oh bro, kind of chocolate drink. Oh. Hindi naman yung sobrang tamis. Sarap. What we are about to cook right now, Pangat na papaitan. Pangatong init. The best papaitan ever. Pero wala siyang halong... Alam niya. bango. Sobrang sarap pati yung kalamansin yung paasin kinakain ko. Bro Robnik, balik. Sa ulitin. Maliligo ka ba? Maliligo tayo. Oo, maliligo ako. Sarap ng tubig eh. Pero itutur ko muna yung mga first timers ko dito. Para at least kung bibisitahin nyo dito, alam nyo kung ano yung madatandaan nyo. Wala tayong drone shot. Kalimutan ko yung drone ko eh. Galing-galing ko, diba? Takot ko ang tumawid sa ganito. Pero gagawin ko to for the views. Charot. Uy! Wait lang. Ang lugar na to, ang tawag dito ay Sentro ng Bato. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Sentro ng Bato. Pero dahil siguro nga marami mga bato-bato dito, pero hindi ko alam kung ano yung pinaka-sentrong bato dyan. Sentrong bato ang tawag sa lugar na to. At mukhang hindi naman kailangan na ng drone shot para makita nyo kung gaano kaganda yung lugar na ito. Diba? At merong hanging bridge dito na ayokong gawin. Pero ginagawa ko ngayon. Mamaya maliligo tayo dyan. Pero gusto ko lang tawirin yung kabila. Kasi dito sa kabila, para to sa mga nagka-cottage. Dito may area na may cottage na pwedeng mag car camping. Pero mas maganda sana kung yung buong spot na yan is para sa car campers lang talaga, para makater nung may-ari lahat-lahat ng mga klase ng campers dito. May nagba-backpacking, nagte-tent, moto-camping, pamilya na gusto lang chill, at yung mga car campers nag-van life dito sa area. Pero dito sa kabila, maganda dito oh. Para siyang camping in the wilderness. Pwede kang maghamok-hamok. Samahan niyo muna ako. At gusto ko rin i-explore itong lugar na to para pagbalik natin dito, alam natin kung saan tayo pupwesto. Kasi malapit na rin akong bumalik ng Nueva Vizcaya.
kukunin ko na yung V-Strom natin doon. Namimiss ko na magmotor. Namimiss ko na yung motor natin doon. Ano pang bumili ako ng mga gamit tapos hindi ko makabit doon kasi nga naipit tayo dito kasi nga may bagyo eh. Kala ko hindi dadating yung bagyong Leon. Nakagupit na naman pala yung Cagayan Valley. Oh. Maraming pwedeng pagsabitan ng hamok. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Maliligo talaga ako dito sa napakagandang kailugan na to. Deserve ko maligo dito sa magandang kailugan na to kasi nakapagpahinga tayo ng maayos. Maraming salamat Sentro ng Bato sa napakagandang experience at napakapayapang tulog at pahinga na pinaranas mo sa akin ngayon. Ninyo sa akin ngayon. Babalik-balikan natin to. At sana kayo mga first timers bisitahin nyo rin ang Sentro ng Bato. Dito yan sa Doña Remedios Trinidad. Napakabilis lang hanapin. Nasa mapa, visible sila. Sentro ng Bato, Doña Remedios Trinidad. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, Ito yung search niyo sa Google Maps. love it when it's me Sentro and ng Bato. Let's go. we can look back someday.